And guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa pagkuha ng passport ngayong 2026. Una, i-open natin yung ating browser, computer o cellphone yung gamit natin. I-type natin sa address passport.gov.ph. Ito yung official website ng DFA na kung saan dito tayo gagawa ng appointment para dun sa ating passport. Then makikita natin dito guys yung mga options. So nandito yung schedule an appointment, manage existing appointment, consular advisory, then list of requirements. So since kukuha tayo ng appointment para dun sa ating passport, new applicant, renewal, or lost passport, so dito tayo sa schedule an appointment. So i-click lang natin itong schedule an appointment. Ayun guys, reminder. So basahin natin ito guys para magkaroon tayo ng idea ano yung mga terms and condition ng DFA. So once na nabasa natin, i-check natin tong by proceeding with this application. Then i-select natin to guys kung ano yung appointment natin. Kung individual yung appointment natin, tayo lang yung kukuha. So ang i-select natin dito yung start individual appointment. Pero kung marami kayo na gusto nyo magsabay-sabay sa araw na yon, so i-select nyo dito yung start group appointment. So pwede kasi yun guys, kung isang pamilya po kayo, kukuha kayo ng passport, so mas maganda i-select nyo itong start group appointment para magsabay-sabay yung date kung kailan kayo pupunta sa DFA. So since ang tutorial natin ngayon is yung individual appointment. So click natin to. Specify the site when you want to set an appointment. So i-select natin guys kung saan tayo magpa-appointment. So i-select natin guys kung saan site. So nandito naman guys yung mga lugar kung saan yung mga site ng DFA. So halimbawa nasa Metro Manila tayo. So i-select natin dito yung DFA Manila. So depende guys kung saan po kayo mas malapit na DFA. So i-select natin dito yung DFA Manila. Then sa bandang baba, i-check natin tong I confirm that I have read. Then click natin yung next. Ayun guys, nakalagay naman na dito yung earlier available appointment. So ang pinakamalapit na available date daw is yung April 28. So ibig sabihin yung April 1 to 27 is not available na. So ang available na lang dito guys yung 28, 29, and 30. So halimbawa i-select natin dito guys yung 28 kasi ito yung pinakamalapit na date. Then dito sa time, so ang slot na lang guys, yung available slot ng 8 AM to 9 is 6 slots na lang siya. So yung 9 AM to 3 PM is fully booked na siya. So since 6 slot na lang to, unahan na lang yun guys kung sino yung mas mauna na mag-appointment. Pero kung hindi kayo pwede dyan sa oras na yun guys, pwede yung i-select itong 29. Ayan, so available lahat yung oras ng April 29. So example, ito na lang yung pipiliin natin, 10 AM. Then sa bandang baba guys, i-check natin tong I'm not a robot. So i-select natin dito guys kung ano yung pinapaselect. So bicycle, then verify. Then click natin yung next. So fill up pa natin to guys. So make sure natin na tama yung mga information na ilalagay natin bago tayo mag-proceed. Then click natin tong I agree. Then fill up pa natin to guys yung phone number, mobile number, then email address, confirm email address, then last name, given name, middle name, date of birth, gender, status, birth legitimacy, country of birth, province, then municipality. So fill up pa natin. After natin ma-fill upan, click natin yung next. Ayun guys, nandito na tayo sa father's information. So ilagay natin yung pangalan ng father natin, last name, given name, middle name, country, citizenship, kung ano yung citizenship niya. Then mother's information, maiden last name. Ibig sabihin ng maiden last name, yung apelyado niya nung pagkadalaga. Given name, maiden middle name, yung middle initial niya nung pagkadalaga. Minsan yung iba nagkakamali dito sa maiden middle name. Ang nilalagay nila dito yung apelyado ng tatay nila. Hindi po yun ilalagay natin. Ang ilalagay natin yung middle name ni mother nung pagkadalaga niya. Then country, citizenship. Kung ano yung citizenship ng mother natin. So fill upan natin. Then after natin fill upan guys, click natin yung next. Dito sa application type, i-select natin guys kung ano yung kukunin natin. Kung bago lang tayo kukuha ng passport, so i-select natin dito yung new. Pero kung mayroon na tayo yung passport dati guys, then nag-expired na, so i-select natin dito yung renewal. Kung nawala naman yung passport natin, then hindi na natin makita, tapos hindi pa siya nag-expired, so i-select natin dito yung loose passport. So since tayo bago lang tayo kukuha, so click natin tong new applicant. Then basis of the citizenship, so mayroon dito guys yung birth, election, naturalization, RA 9225, then others. So since tayo 100% na ipanganak sa Pilipinas, so i-select natin ito yung birth. Then foreign passport holder, kung halimbawa foreigner, so i-select natin ito yung yes. Pero kung hindi naman guys, i-select natin itong no. Then emergency contact person, so importante rin to guys, ilagay natin dito yung emergency contact person natin. So pwedeng kapatid, pwedeng magulang, pwedeng tita, kung sino yung relatives na pwede nilang kontakin in case of emergency. Then contact number, so ilagay din natin yung contact number ng emergency contact person natin. And guys, after natin ma-fill upan, click natin yung next. Then ilagay natin guys yung complete address natin dito.
Dito sa office number guys, saka office address, kung not applicable po sa inyo ito, so wag nyo na siyang fill upan. After natin ma-fill upan, click natin yung next. And guys, i-review natin yung mga tinype natin na information kung tama. Kung may nakita kayong mali, gamitin natin tong edit, ito guys, yung button, para mabalikan natin at ma-edit natin yung information na yon. Then wag natin kalimutan na i-click yung save. So kung tama naman yung mga information na nilagay natin, so scroll down lang natin. Then check natin to guys, I'm not a robot. So i-select natin kung ano yung pinapaselect. So i-select down natin yung cars, verify. Then i-check natin to guys yung I am aware, then confirm. Please choose a processing type. Regular processing, so hindi pa rin nagbabago yung amount, 950. So 12 working days ito guys bago ma-release yung ating passport. Then special processing, kung halimbawa nagmamadali tayo guys, so 1,200 naman yung fee nila. Pero kung di naman kayo nagmamadali, so pwede natin i-select itong regular processing para makaminus tayo ng processing fee. So halimbawa i-select natin regular processing fee. Then please choose a payment method. So pwede tayo magbayad sa e-payment, so via Paymaya. Then pwede rin tayo magbayad sa debit card. Then pwede rin tayo magbayad sa over the counter via Bayad Center. So halimbawa i-select natin dito yung over the counter. Then select natin yung pickup. Then sa bandang baba guys, click natin yung pay now. Payment confirmation, please be reminded of the following. So kailangan bayaran natin within 24 hours kasi pag di natin nabayaran to guys within 24 hours, mag-expired yung ating reference number. Ibig sabihin kapag nag-expired na yung reference number natin, so kailangan natin ulit magre-reschedule ng panibago. Then click natin to guys yung I agree, then proceed to payment. Payment reference, so ito gamitin natin guys para mapagbayad tayo sa ating passport. So ang total na babayaran natin guys, 1,000 pesos kasi mayroon siyang convenience fee na 50 pesos. So gawin lang natin, i-download lang natin to para ma-print natin. So ipaprint nyo to para ito yung gagamitin natin para dun sa ating payment. Then after natin makapag-set ng schedule appointment, meron din tayong matanggap na automated email from DFA. So dito isasend nila yung ating reference number, gaya nito guys, yung nakikita natin sa screen. Yung confirmation guys ng ating schedule appointment, matatanggap natin yun after ng payment natin. So after ng payment natin guys, may matatanggap tayo ulit na isang email for schedule appointment confirmation. So gaya nito guys, nakalagay na dito, you have successfully confirmed your passport appointment booking. So ibig sabihin guys, kapag nakatanggap na tayo nito, ay successful na yung ating payment. Next step, print the attached application form in this email confirmation. I-print natin to guys yung dalawang sinend ni DFA sa ating email. So PDF siya. So yung unang PDF, 4 pages to guys. Then yung pangalawa, client feedback form. Kailangan i-print din natin to kasi dadalhin din natin sa ating schedule appointment. And guys, ganun yung pagkuha ng passport ngayon 2026. Una, kailangan natin muna magpa-appointment bago tayo pumunta sa mismong branch ng DFA. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Maraming salamat guys. See you next time. God bless.